Thank you very much sa nagbibigay ng bulaklak. Okay, susunod natin yung pineapple. Iaano natin siya sa butter. Masyadong marami yung butter. Ganito lang yung ating paggawa ng ating pineapple syrup. Ayan. Ayan, habang niluluto natin yung pineapple, inaayos naman natin yung pagkakakamada ng ating ham. At tatapingan lang natin ito ng pineapple with syrup. Ayan. Pag na-deep fried mo na yung butter, yung pineapple sa butter, alisin mo ito. Sabi mo muna at gagawa ka ng syrup. Asuka lang, wash lang. Siguro ko mga 2 kutsara lang ito kasi kakaunti lang naman itong ano. Ayan. Ito yung sabaw ng pineapple. Iyan ang pwede mong ilusaw ng kaunti sa asukal. Ayan. Ayan. Ayan, pag nagagawa ka ng syrup, pag nag-brown na ng kaunti, pwede mo nang tanggalin at okay na yon. Ayan. Pwede mo nang ilagay uli yung pineapple. Ang kulay brown na. Ayan, ilalagay mo uli yung pineapple sa syrup. At lagyan mo ng kaunting pineapple juice. Ayan na yung ating pineapple syrup. Ayan. At saka mo itatopping dito sa ating ham. Pwede rin yung slice pag gagawa kayo. Pwede rin yung slice pineapple. Ayan. Ito na po ang kinalabasan ng ating ham with syrup, pineapple. At yung ating bangus naman, okay, isasarsyado na natin. Mayroon akong nalagyan lang dito ng mantika. Use oil hanggang pangalawang gamit lang.
Ayan. Medyo mahirap magtanggal sa kutsara ng asukal na naligas. Kaya kailangan gamitan mo ng steel wool o kutsilyo. Kasi yung pineapple, yung asukal, pag nilusaw mo sa yun, hindi basta-basta matanggal sa kutsara. Ayan. Paggawa ng syrup, didikit talaga sa kutsara. Ayan. At saka mo naman igigisa itong bawang. Malamig pa dahil pinatay natin. Joy Ann, good morning sa mga dumadaan sa aking live. Ito, habang nagbabrown na yung ating bawang, ang isusunod naman natin ay sibuyas. Lagyan natin ng sibuyas. Ngayon naman, nakalimutan kong bumili ng onion leeks o kaya ay yung dahon na mabango sa sarsyado. Nakalimutan kong pangalan nito. Ano ba ito? Yung king's chai. Dapat may king's chai ito para mabango. Ayan, pag brown ng bawang sibuyas, isunod mo na ang kamatis. Pagidin mo na sa bayan luya. Ayan. Siguro kung gusto mong sarsan ito, mga 1/2 glass lang kasi 4 servings lang, mga kalahating baso lang itong tubig na ihahalo natin sa itlog. Ayan. At aanuhin mo ito sa tubig. Pag binatin itlog na may kaunting tubig, ayan na para maging creamy yung sarsa mo. Para malapot-lapot. Okay. Ihalo mo na yung isda mo. Pag nagsarsyado ka, yan. Para na maano mo na sa kamatis, nang ano na ang lasa.
Itong ating bangus na sarsyado, sa Pilipino food talaga number 1 ito sa mga Pilipino. Kahit kaunti lang yung bangus, padadamihin niya yung ulam dahil lang sa itlog. Ayan. Ito yung ating ham, hindi lang Pilipinong kumakain ito. Kahit na yung ginagawa namin ito nasa Amerikano kami, iwain lang namin slice, bahala na sila kung ano mga gusto nilang pang topping. Basta nandiyan lahat ng mga pang-topping, may pineapple syrup, kung ano-ano nga mga kailangan para sa ham. Hello tayo, hello din, Rainbow. Kumusta kayo dyan? Ito, tapos na tayo magluto. Bukas malamang ulitin natin. Kaya lang yung aking pagre-record ay nasa YouTube. Ida-download ko na lang ito sa YouTube. Ang ginawa ko na lang ay habang nasa TikTok, ini-record ko na lang siya. Pwede mong gawin ito na habang naka-live ako sa TikTok ay naka-record na. Ewan ko kung talagang okay naman ang ganung klaseng sistema. Yun? Wala. Wala matigas. Kain tayo sa mga dumadaan. Ito yung ating TikTok shop. Ayan ang ating mga nakalispe sa ating TikTok shop. Live special. Free sample. Yes. Mamili na lang kayo dyan kung ano ang dapat nyong bilhin, pang sarili man or pang regalo.
Ayun, kung kayo'y nakakapili na ng ating mga pangregalo or pang sarili, okay, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga umorder. Back to the front muna tayo. Bangus Sarsiano, yes, Mopit, bangus na Sarsiano at ham with pineapple syrup. Oo, ham yun ito. Ito yung ham, Jim. Ito yung ham. Ayan. Yun nabibili natin sa market na slice. Pero mas masarap nito yung malaking ham. Pagdating ng Pasko, yung malaking, parang kasi laki ng hita, yung hinihiwa-hiwa. Itong masarap na gawin ganito luto. Lalagyan mo siya ng ham. Lalagyan mo siya ng pineapple with syrup. Ayan. Ang ulam natin, hindi ko nagtatanong sa bandang itaas. Sige. Ang ulam natin ay bangus na sarsyado. Ito yung bangus na sarsyado at ham. Pero dahil maaga pa, inalmusalan ko na yung ham. Ang tanghalian ko nito mga 3 or 4 na. Nasanay na ako ng ganyan nung ako'y galing sa abroad. Ang time namin nung ako'y nasa Saudi, ang almusal namin doon 10 o'clock. Hindi, pagpasok namin ng alas 4 pala, parang yun nga pala alas 4 ang almusal. Yan. Pero alanganin, kaya kakain ulit kami ng 10 o'clock at matutulog kami hanggang alas 4 ng hapon. Yun na naman ang pananghalian namin sa hapon. Nasanayan ko ng ganyan. Kasi sa schedule namin sa kitchen, lalong-lalo pag company ka, broken time. Broken family lang. Broken time kami, magsimula kami ng 4 at to 10 ng umaga, mag-start ulit kami ng 4 ng hapon up to 7 ng gabi. Yan. Yung sobra doon, yan ang pinaka-overtime namin. Pag sumobra kami. So ngayon, parang nadala ko pa rin dito ang sistema ng aking pagkakain. Pag kumain ako ng ganitong oras, susundan yan hapon. Ngayon, first time ko ito. Paki-comment nyo lang sa akin pag ako nag-download nito. Paki-comment na lang kung sino man ang mga kaibigan kong mag-comment kung kung okay lang ba yung ganito. Nasa TikTok ako nag-record at i-upload ko rin sa TikTok at sa YouTube. Ewan ko kung ubra nga sa YouTube ito. Hindi ko pa nasusubukan. Kaya first time ko pinag-aralan ko lang kagabi. Kasi ang ginagawa ko, dalawang camera ang ginagamit ko, isa sa YouTube, isa sa TikTok. So nabasa ko rito sa TikTok na mga live live video, ganyan, ganun, mga nabasa kong live. Sabi ko, subukan ko ngayon live. Kaya nga dito sa ating TikTok shop, may mga nakalagay na live. Balik ulit tayo ha, live, mga naka-display. Pag dudugtong-dugtungin ko na lang ulit siya. May time na napuputol. Ganun pala. Pero mukhang marami atang kasi 10K ang aking views. Mukhang marami ata may gusto ng ganito. Kaya lang hindi ko naririnig kasi wala akong earphone. Dapat may earphone ako na wala kasi yung earphone ko.
Yung aking FB naman, hindi naman lumalabo yung aking FB. Ano ba yan? Walang nanonood sa FB. Oo. Yes, culinary experiment. Ayos ka po, Pete. Ah, parang gano'n na nga. Kasi kusinero tayo, ngayon ginawa ko yung mga herbal na eksperimento. Pero hindi, basahin nyo sa ano, ay basahin. Panoorin nyo sa YouTube. For example na lang ang makahiya, malaki na rin dyan sa YouTube yan, makahiya at saka insulin. At alam nyo pa yung isang klaseng halaman na matubig, tulad ng pansit-pansitan. Masarap din sa salad yan. Yan, tatlo na yan. Dati marami ko dyan sa pasok ko rito sa harapan. Ginagawa ko nung pinipitas ko lang, sinasama ko sa vegetable salad, lalo-lalo na sa munggo. Napakasarap ng pansit-pansitan sa munggo. Hmm. Kaya lang, pag nilagay mo yung bunga, kasi maraming bunga yung pansit-pansitan, parang mayroon something na hindi ko maintindihan. Kaya ang ginagawa ko nung pag naglalagay ko sa munggo, tinatanggal ko yung mga bunga niya. Parang hindi ko maintindihan yung may mamamait-mait or yung amoy. Pero pag wala yung bunga, masarap. Para sa akin, na masarap. Gumisa ka nga lang ng giniling, maraming kamatis, laglagan mo ng pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan, tumutubo yan sa mga halaman ng paso. Kasi nililipad, ang liliit ng bunga niya, nililipad lang ng hangin niya. Kung saan bumagsak yun, tutubo. Sa medyo mamasa-masa na lupa. Oo. Nakalagay din yan sa YouTube. Marami rin dalang sakit yan. Kidney, high blood, marami nadadala yun. Ay hindi, baka naman sabihin ni doktor, kinukompetensya ko sila. Hindi, naniniwala ko sa doktor. Malaking paniniwala ko sa doktor kasi napagaling nila yung aking prostate. Pero marami na akong hospital na pinanggalingan. Walang kasing galing si Dr. Enrique Velar ng Perpetual Las Piñas. Siyang matagal ko ng doktor sa aking prostate. May monitoring kami every 3 months. Ayan, babalik na naman ako. This week, babalik na naman ako sa kanya. Every 3 months ang monitoring namin kung normal yung bukol ng aking prostate or active. Pero nung nakaraan ay normal. Kasi may gamot naman akong tinitik araw, gabi-gabi. Before, bago ako matulog, iniinom ako ng isang capsule. Ayan. Okay, pinapalala ni Kopit tungkol sa culinary. Yung ating mga culinary na gusto talagang matuto, sabi ko sa inyo, ang culinary ngayon, yung iba inabot ng 5 years. Ngayon naman, kung kukuha ka ng vocational course ng culinary, 2 years to 3 years, vocational yung kasi ang dalawa kong anak, isa ay 5 years na tapos. Yung isa ay pareho silang culinary, ay 2 years lang, kaya vocational siya. Kaya alam ko yung ganun sistema. Ngayon, pag hindi nyo makaya dahil wala kayong time, may pera nga, pero wala kayong time, lalo na trabaho kayo, at gusto nyo pa rin talagang matuto tungkol sa culinary, panoorin nyo na lang ang YouTube ni Mang Leo, dahil dyan marami akong naka-upload ng mga iba-ibang klaseng putahe, at dito rin sa TikTok, panoorin mo na lang yan. Siguro ko naman subukan mong lutuin ng aktwal sa una, at pangalawa, sablay pa rin. Palagay mo sa pangatlo, may sablay pa rin. Pang-apat, sure, perfect mo na yan. Pero sa pangatlo, 99% na yun, pangatlo. Oo, nandun na ako sa una. Talaga hindi mo mapiperfect. Lalo-lalo sa pangalawa. May sablay ka pa rin. Pangatlo, alam mo na. Ganun ako kasi noon. Pag ako, nung ako'y nagtatrabaho sa Malacanang Palace, pag ako pinaharap ng kumpare ko sa kala, sinasaulo ko muna. Pagkatapos namin magluto, lilista ko na, may notebook ako maliit, lilista ko na sa notebook yon. Pag nalista ko na, pag day off ko, susubukan kong lulutuin sa bahay. Ayan. Sasabihin ko sa kanya, bakit ganito, ganon, ganon? Ulitin mo, sabi sa akin ng kumpare ko.
Ulitin mo yun. Sabi niya, ulitin mo. Pangalawa, sabi niya, 99% na yan makukuha mo. Ay di lalo na sa pangatlo. Ganun po ang gustong matuto ng sistema ng kusina natin, ng mga culinary, gawin yung actual. Yun lang advice ko sa inyo. Pag hindi nyo ginawa ng actual, ay lecture lang. Pagdating sa nakasalang ka na at kung pumasok ka na, medyo amin ka ng mga kasama mo, nag-aral ka nga pero wala ka pang experience. Ano yun. Kaya para ma-experience mo na, subukan mong actual. Ngayon, pag hindi mo naman kaya, mayroon tayo sa TISDA, di ba? Ang TISDA natin, 3 to 6 months. Ayan ang ating cooking. Pag hindi mo kinaya nga sa TISDA, at wala kang time, eto, nandito yung YouTube ni Mang Leo, panoorin mo sa mga kalaro, at lalong-lalo na sa TikTok. Okay. Tap lang muna tayo. Natapos na kaya uli yung record. Ay, alas 10. Ilang oras ka nagsimula. Ngayon halos 1 hour ang ating cooking. Ngayon, bababa na tayo maya-maya. At i-upload ko ito. Maraming putol-putol ito kasi hindi ko pa alam ang setting ng aking live record. Magtatanong-tanong muna ako kung paano pag-set ng, for example, gusto mo 1 hour. Hindi ko pa kabisado. Basta alam ko na yung setting, nakita ko na rito sa tatlong tuldok na doon yung live. Pero hindi ko pala mag-set ng oras or minutes, kung how many minutes or how many hours. Pero mapag-aaralan natin yan. Kasi matagal na, halos sila na rin ako nagla-live ng TikTok, pero hindi ko nire-record. Kaya magkapartner yung TikTok at saka YouTube. Yung YouTube ang ina-upload ko. Ngayon, inalis ko na lang yung YouTube. Ito na lang ang record. Ay, anihin ko na lang kay CapCut. Tugtugin na lang namin at i-upload ko. Hindi gumana yung aking Facebook. Wala atang nanood kasi naka-live sana yung aking Facebook. Yun ang pinalit ko sa aking YouTube. Baka bukas, TikTok uli at saka YouTube pero naka-record na ito. Okay. Pakikita ko sa inyo at bababa na tayo. Ito na yung nililigpit ko na. At bababa na tayo. Ito yung bangos na sarsyado. At ito naman yung ham. Okay. Dalawa lang kami rito, kaya ako nang bahala nito magligpit. Puti mo. Mhm. Ito ang ating iluluto kako. Bangus, sarsyado. Ang gitna lang ang kukunin natin. At ang iba, kasi 2 tao lang kami na yung kakain ito. Niluluto ko lang ay pang-amin lang. At ito ang kanyang gagamitin natin ay kamatis, sibuyas, bawang, luya at eggs. Ayan. Ngayon, papartneran natin siya ng ham. Ito. Gawin natin ng ham with pineapple syrup. Ito ang pineapple. Ayan.
gagamitan natin siya ng pineapple. Pero itong ulam na ito, pwede itong almusal, merienda, or hapunan, tanghalian ang ham. Kahit anong oras pwede ang ham. Okay. Okay, handyan naman yung ating good morning sa mga dumadaan sa akin live. Ito, first time na susubukan kong hindi ito ang i-record ko na mismo yung ating TikTok. Yung TikTok na ito na mismo ang i-upload ko. Subukan ko, first time pinag-aralan ko na ito kagabi. Subukan kong ito na mismo ang i-upload ko. Ay naka-record na ito. Kaya lang, hindi ate ito pang matagal, ang putol-putol. Okay lang. At ako nang bahalang magdugtong-dugtong. Good morning sa mga dumadaan. Please lang, tap. Ngayon, yung ating TikTok basket ay maraming mga naka-display. Ayan. Yung mga gustong magregalo, lalo-lalo na pag ikaw may jowa at gusto mo siyang regaluhan, babae at lalaki tayo, ay mayroon tayong mabibili rito sa ating TikTok shop na pang-regalo. Ito, hindi na hinatang net kaya ayaw mag-display. Ayan. That's it. Ayan ang ating mga pan-display. Sa umpisa, dahil panahon ngayon ay tag-init, pero marami ng lugar na inuulan. Dahil Agua de Mayo na ngayon, marami ng inuulan na lugar. Ay kailangan pa rin natin itong industrial pan 30 inches heavy duty. Okay. Yung ating mga chikiting naman, yung ating mga chikiting naman ay malilikot na at gusto nyo magtakbo ng tumakbo. Ito, may foldable stroller tayo bike. Ay pwedeng gamitin natin ito sa ating mga chikiting sa pag-ikot-ikot para hindi naman siya malumpo sa loob ng bahay. Ito, mayroon pa tayong polo t-shirt. Pwede yan sa kung ikaw may jowa na gustong laging naka-polo shirt para kitang-kita ang kanyang abs. Ito, pwede ito. At mayroon din tayong bike, parang bata, mountain bicycle. Ayan. Okay, back to the front muna tayo. Jomong, nandiyan sa loob ng cabinet yung ID ni Papa mo. Jomong. Jomong, nandiyan sa loob ng cabinet ni Papa mo. Pasirox mo na kagad. Ano pong lutuin ninyo, tay? Ang lulutuin natin ay bangos. Request ito ni Jim Jim. Ito, may bangos tayo. Kaya lang hindi ko alam kung anong request niya sa bangos. Ay kung gagawin ko naman na sinigang sa miso, nagsinigang miso lang ako last week. Kaya gawin ko na lang itong sarsyado. Sarsyado at mayroon partner na ham with pineapple syrup. Ayan.
Ayan na lang ang gagawin ko. Hindi ako makakapagluto ng marami kasi masisira. 2 tao lang kami nandito ngayon sa bahay. Ayaw ko lang hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Ayaw ko lang na mahinto yung aking pagbablog kahit kaunti ang aking iluluto ay ibinablog ko pa rin. Para yung aking mga taga-subaybay, mayroon pa rin silang makikitang niluluto si Mang Leo. Ayan. At saka itong aking ginagawang ano ngayon, TikTok, ito na mismo ang i-upload ko. Susubukan ko, tinignan ko yung setting nito. Ito yung naka-record na ito. Kaya mamaya ito na rin mismo ang ipapasok ko sa aking TikTok at YouTube. Good morning sa ating mga dumadaan sa ating live. At ito, please lang, tap, tap, tap. Kahapon hindi ako nakapagluto ng live cooking ko kasi yung aking partner ay pupunta sila sa Batangas kasi yung isang anak ko nagpapagawa siya ng bahay sa Batangas. Kaya busy eh. Kumbaga sa ano, walang time ako mag live cooking kahapon. O ngayon ito, inuulit ko ulit ang ating iluluto. Ito na nga, yung bangus, pero hindi ko lalaki ito masyadong marami. Siguro ko, 2 lang kami rito. Siguro ko, mga 3 piraso lang o 4 na piraso. Hindi ba hiwa ko nito, laking bangus. At ito naman yung ham. Di ba itong ham, kahit iluto ko lahat ito, walang problema, ilagay mo lang sa rip ito. Maya-maya, pwede mong kutkutin ito, pwede mong papakip, pwede mong ilagay sa palaman sa tinapay. Ayan. So ngayon, pupunta na tayo tapat ng kalan para umpisahan na natin at mamaya doon na lang tayo sa baba magpipintuhan. Sige, dahil lang kayo. Sarsyado, yes po Pete, sarsyadong bangus. Ayan. Sisindihan na muna natin. Ang iluluto muna natin ay ang sarsyadong bangus.